Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng milyong-milyong nakikinig ng programa ninyo. Ako po si Riri, 19 years old at kasalukuyang nasa second year college sa Eastern Visayas State University sa Tacloban. Mahigit isang taon na rin akong tapat na tagapakinig ng inyong mga kwento sa inyong channel. Tuwing gabi o kapag bakante ang oras ko sa school, ay lagi akong nakikinig. Pero hindi ko akalain na darating ang araw. Ako naman ang susulat sa inyo para magbahagi ng sarili kong karanasan. Totoo pala ang kasabihan, Papa Dudut, na kung minsan ang totoong takot ay hindi nanggagaling sa pelikula, kundi sa sarili mong buhay. Lumaki po ako sa isang broken family. Bago pa man ako iluwal sa mundong ito, iniwan na kami ni Papa. 16 na taong gulang pa lamang sila ni Mama noon nang magkaanak sila. At dahil mayaman ang pamilya ni Papa, inarang ng lola at mga tita ko ang relasyon nila. Tinakwil si Mama. Lumaki akong walang sustento, walang paramdam, at walang apelyido ng tatay. Noong una, aaminin ko na nagtanim ako ng matinding galit, pero habang nagkakaisip ako, natututunan ko ring magpatawad ng tahimik. Hindi ko na hinahabol ang hindi para sa akin. Noong 3 taong gulang ako, may pinakilala sa akin si Mama, si Tito na tinawag kong Papa. Si Mama kasi noong 1 taon pa lamang ako, kailangan magtrabaho kaya iniwan ako sa Leyte, sa poder ng mga lolo at lola ko sa side niya. Kaya nang bumalik siya na may kasamang lalaki, naguluhan ang batang utak ko. Pero si Papa, kahit na hindi ko siya kadugo, ay ibinigay niya sa akin ang pagmamahal na ipinagkait ng totoong tatay ko. Siyang nag-alaga sa akin, nagbabantay sa akin sa eskwelahan noong kinder at nagpuno ng lahat ng kakulangan ko. Sobrang protektado ko sa kanya. Pero Papa Dudut, wala namang perpektong pangarap. Noong grade 3 ako, mga 8 taong gulang, doon nagsimulang magbago ang lahat. Isang gabi habang naglalaro ako sa labas kasama ang mga kalaro ko ay nakarinig kami ng malalakas na sigaw ng lalaki. Galit na galit. Akala namin sa kapitbahay pero nang tumakbo kami para tignan, galing pala sa sarili naming bahay ang kaguluhan. Sumilip ako sa pintuan. Doon ko nakita si Mama. Nakasalampak sa sahig, umiiyak at may pasa sa kanyang mukha. Ang papa ko na akala ko ay perpekto. May hawak na mahabang itak, pulang-pula ang mga mata sa lasing at hinahamon ang lolo ko. Nagsisigawan sila. Doon ko narinig ang lolo ko na sumigaw. Umalis ka na lang dito kung sasaktan mo lang ang anak ko. Bata pa ako noon,
Papa Dudut. Pero nararamdaman ko kung paanong nadurog ang puso ko. Ang taong binuo ang pagkatao ko, siya rin pala ang wawasak sa katahimikan ng pamilya namin. Tumawag ng pulis ang mga kapitbahay. Dumating ang mga nakatsapa, bitbit si Papa, at kinabukasan ay nagharap sila sa barangay. Ang desisyon ng lolo ko, palayasin si Papa at pauwiin sa probinsya niya sa Antique. Pero ang pag-ibig nga naman ni Mama, marupok. Sa kabila ng pananakit ay pinili niyang sumama kay Papa. May 3 taong gulang na akong kapatid noon, si Cheska. Siguro'y ayaw lang ni Mama na lumaking walang ama si Cheska, katulad ng nangyari sa akin. Kaya ayon, iniwan nila ako. 3 silang sumakay ng barko patungo sa Antique at ako naman ay naiwan sa Leyte kasama ang mga lola ko. Pasan ang bigat sa dibdib at ang sugat ng pangiiwan. Lumipas ang 2 taon, ibinaong ko ang sarili ko sa pag-aaral at sa paglalaro para makalimot. Noong grade 5 na ako bago matapos ang school year, biglang tumawag si Mama. Gusto niya na raw akong kunin. Doon na raw ako mag-aral sa Antique para makasama ko na sila. Nung una, Papa Dudut, ay ayaw ko talaga. Natatakot ako na baka saktan muli ni Papa si Mama o baka hindi ako matanggap doon. Pero kinausap ako ng lola ko. Sabi niya, Riri, kung iniisip mong magagalit ako kapag sumama ka ay hindi. Nanay mo pa rin siya at mas may karapatan siya sa iyo kesa sa amin. Bago ako umalis ay may isang babala na iniwan sa akin si Lola na tinawanan ko lang noon. Ang sabi niya ay mag-ingat ka roon, apo, ang Antique malapit lang sa Capiz. Maraming aswang doon. Alam mo naman ang kwento ni Maria Labo. Baka mapadpad ka sa kung saan. Lola naman, judgmental yarn. Biro ko pa sa kanya noon sabay tawa. Sino ba naman ang maniniwala sa aswang sa modernong panahon? Sa Leyte, ang alam ko lang ay mga kwento ng engkanto. Mga sinasapian o kaya ay pinaglalaroan sa gubat pero hindi yung kumakain ng tao. Kaya binaliwala ko ang takot ni Lola. Miss ko na rin si Mama. At uhaw pa rin ako sa kalinga ng isang buong pamilya. Kaya noong buwan ng Mayo, bumiyahe kami patungong Antique. Pagdating ko roon sa barangay Caridad, sinalubong ako ng magkahalong ganda at kakaibang kilabot ng kapaligiran. Ang lugar ay napapaligiran ng malalaking bundok sa isang tabi at madilim na asul na dagat sa kabilang tabi. Maraming matatayog na puno ng niyog at saging. Pero may iba, Papa Dudut. May kakaibang bigat sa hangin na hindi ko na maipaliwanag. Lalo na nang makita ko ang bago naming tirahan. Sa Leyte, malaki at gawa sa semento ang bahay ng lola ko. Komportable at parang prinsesa ang buhay ko. Pero dito sa Antique, ang bahay ni na Mama ay isang maliit na kubo. Gawa sa kawayan ang sahig. Plywood ang dingding at pawid ang bubong. May silong ito na bakante at madilim. Dito ko rin naramdaman ang hirap ng buhay, Papa Dudut. Kapag mahina ang huli ng isda ni Papa, literal na asin at kalamansi lang ang ulam namin sa ibabaw ng malamig na kanin. May mga araw na pumapasok ako sa eskwelahan
na walang kahit pisong baon. Naalala ko pa, isang beses na umuulan, nasira ang luma at kalawangin kong payong habang naglalakad sa maputik na daanan. Basang-basa ako, umiiyak at nagtatanong kung bakit ko pa iniwan ang maginhawang buhay sa Leyte. Pero higit sa kahirapan, may isang bagay na unti-unting pumukaw sa pansin ko sa barangay Caridad. Napansin ko na walang mga batang naglalaro sa labas kapag hapon. At ang pinagtataka ko, pagsapit pa lamang ng 5:00 ng hapon, kapag nagsisimula ng mag-agaw ang dilim, maririnig mo na ang sabay-sabay na kalog ng mga pinto at bintana ng mga kapitbahay. Nagsasarado na sila agad-agad para bang may iniiwasan silang hindi dapat na makita. Tinanong ko si Mama isang gabi, "Ma, bakit ang aga namang magsipagsara ng bahay ng mga tao dito? Ang dilim pa nga sa labas, parang multo ang katahimikan." Tumingin lang sa akin si Mama. Seryoso ang mukha bago sumagot ng mahina, "Huwag ka nalang maingay, Riri. Ganyan talaga dito. Matulog ka na lang ng maaga." Hindi nagtagal nalaman namin na buntis si Mama, Papa Dudut. 6 months na ang tiyan niya nang magsimula ang totoong bangungot. Nung una naggalit pa ako sa hirap ng buhay namin, magdadagdag pa sila ng iisipin. Pero kalaunan, naawa rin ako kay Mama kaya tinanggap ko na lamang. Isang gabi, mga bandang 10:00, wala si Papa dahil nagpalawod. Pumunta sa gitna ng dagat para mangisda. Kami lang 3 nila Mama at ng kapatid kong si Cheska ang naiwan sa loob ng kubo. Patay na ang lahat ng ilaw sa labas. At ang tanging liwanag na nanggagaling sa maliit at lumang TV na pinapanood ko habang nakahiga kami sa sahig na gawa sa makapal na plywood ang aming tanglaw. Biglang tumahol ang mga aso sa labas. Pero hindi ito ordinaryong tahol, Papa Dudut. Alam mo yung tahol ng aso na parang umiiyak. Yung mahaba, matinis at parang natatakot na ewan. Lumamig bigla ang hangin sa loob ng kubo kahit nasarado naman ang mga bintana. At doon ko unang narinig ang tunog na tik-tik-tik. Malakas, matalas. Parang may pumipitik na matigas na kuko sa ibabaw ng bubong naming pawid. Dahil tubong Leyte ako at walang alam sa mga ganito ay hindi ako natakot kaagad. Akala ko'y ibon lang o sanga ng puno na humahampas sa bubong. Pero nang lumingon ako kay Mama, nakita kong nakaupo na siya sa banig. Ang mukha niya, Papa Dudut, ay wala nang natirang dugo. Nanlalaki ang mga mata niya, nakatitig sa kisame at nanginginig ang buong katawan niya. "Riri, patayin mo ang TV ngayon, ha?" Bulong ni Mama at halos walang boses na lumabas sa bibig niya sa tindi ng takot. Nagtaka ako. Pero pinindot ko kaagad ang remote. Biglang nagdilim ang buong kubo. Ang tanging maririnig mo na lamang ay ang mabilis na paghinga namin at ang lumalakas na tahol ng mga aso sa labas. Tik, 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 tik. Lalong lumalakas ang huni, ngunit hindi lang basta pitik. Parang sumisigaw na ewan na galing sa itaas ng mga puno ng saging sa likod ng bahay. Kasunod noon ay narinig namin ang marahas na pagyugyog ng mga dahon ng saging. Para bang may malaking hayop o mabigat na bagay na lumulukso mula sa isang puno patungo sa isang puno pa, papalapit sa kubo namin. Nanginig na rin ang tuhod ko. Lumapit ako kay Mama at niyakap ko siya ng mahigpit.
habang si Cheska naman ay natutulog pa rin sa tabi namin. Walang kamalay-malay. Mama, ano ba yun? Natatakot ako, bulong ko. Habang nararamdaman ko ang pagtayo ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Ang buong likod ko ay parang binuhusan ng napakalamig na yelo. Aswang yan, Riri. Tik-tik yan. Naamoy ang sanggol sa tiyan ko. Sagot ni Mama habang mahigpit na nakahawak sa krusipisong nakasabit sa leg niya. Doon ako tunay na binalot ng lagim. Isipin mo, Papa Dudut, ang bahay namin ay kubo lamang. Ang dingding ay manipis na plywood na may mga awang sa pagitan ng mga kawayan. Ang bubong ay pawid na madaling mabutas. Kung gugustuhin ng bagay na nasa labas na pasukin kami. Isang tulak lang niya sa pinto ay guguho ang depensa namin. Habang nagdarasal kami ng ama namin ng pabulong, biglang nagbago ang huni ng tik-tik. Tik, tik, tik. Napakahina na parang galing na sa malayo. Nakahinga ako ng maluwag, napangiti pa nga ako ng bahagya at lumingon kay Mama. Ma, umalis na yata. Mahina ng tunog at malayo na siya. Pero bago ko pa matapos ang sinasabi ko ay tinakpan ni Mama ang bibig ko. Gamit ang palad niya. Mas lalong nanlaki ang mga mata niya sa takot. Shhh! Huwag kang maingay. Mas malapit ang tiktik kapag mahina ang huni. Ibig sabihin ay nasa mismong tabi o itaas na natin siya. Sa sandaling sinabi yon ni Mama, narinig ko ang isang mahinang kaluskos sa ilalim ng sahig namin. Sa mismong silong ng kubo, sa ilalim ng plywood kung saan kami nakahiga, parang may mahabang bagay na gumagapang dahan-dahan. Hinahanap ang awang ng kawayan para maabot ang tiyan ni Mama. Napatili ako sa loob ng aking isipan. Ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang lalabas sa dibdib ko. Hindi kami gumagalaw buong gabi. Magkayakap kami ni Mama. Nakikiramdam sa bawat kaluskos. Hanggang sa mapagod ang aming mga katawan. Sa tindi ng takot at tuluyang kaming nakatulog ng madaling araw. Kinabukasan, maputla pa rin si Mama nang lumabas ng bahay. Habang nagwawalis ako sa bakuran, nakita kong lumapit ang kapitbahay naming si Taayla. Matagal na siyang nakatira sa Caridad. Kaya naman kabisado na niya ang bawat sulok at sekreto ng barangay. Niligpit ko ang walis ko. Pero hindi ako umalis. Nagkunwari akong nag-aayos ng mga tsinela sa tabi para marinig ang usapan nila, Papa Dudut. Ayla, narinig mo ba kagabi? Tanong ni Mama. Bakas pa rin ang panginginig sa boses. Halos hindi kami nakatulog ng mga bata. Umaligid sa kubo namin. Bumuntong hininga si Taayla at lumingon sa paligid. Tila sinisigurado na walang ibang nakakarinig. Alam ko kung sino ang tiktik na yan, Mare. Napatigil ako sa pag-aayos ng tsinelas. Lumapit pa ako ng kaunti. Sino po? Tanong ni Mama. Sino pa nga ba kundi ang mag-asawang may-ari ng malaking tindahan doon sa kanto? Seryosong sabi ni Taayla. Ang lalaki, ang totoong aswang. Ang babae, nahawaan pa lang dahil magkasama sila sa bahay. Kilabot ang rumesponde sa utak ko. Ang tindahang binibilhan ko ng biskwit at soft drinks araw-araw. Ang mag-asawang mukhang ordinaryong tao lamang. Kung titingnan, ipinagpatuloy ni Taayla ang kwento. Alam mo ba,
ay duman ditong naglalako ng lana kamakailan. Nagulat ang nagtitinda dahil noong tapatan niya ang bahay at tindahan ng mag-asawang yan. Biglang kumulo pa ang lana sa loob ng bote. Inulit pa niya para makasigurado at talagang kumukulo ito kapag malapit na sa kanila. Ibig sabihin may masamang elemento sa loob ng bahay. Itinuro ni Ayla ang isang mayabong na puno na nakatayo hindi kalayuan sa kubo namin. Hindi ito namumungang puno at may kakaibang hugis ang mga dahon nito. Nakikita mo ang punong yan. Isa yan sa pinakamabisang pangontra kapag malapit ng aswang sa punong yan. O kapag nadikitan sila ng dahon niya ay matinding kati ang mararamdaman ng buong katawan nila na parang sinusunog. Biglang napatango si Mama. Tila may naaalala. Oo nga, Ayla. Noong isang araw, humihiram sa akin ng boteng plastik ang babae doon sa tindahan. Napansin ko na ayaw niyang lumapit dito sa tapat ng bakura namin. Doon lang siya sa malayo at habang kinakausap ako, pabalik-balik ang kamot niya sa braso at liig niya na parang may kurikong. Yan ang abang sinasabi ko eh. Pinalnasaad ni Ayla. Mag-ingat kayo, lalo na at papalapit na ang kabuwanan mo. Hindi titigil ang mga yan hanggat hindi nakakakuha ng handog. Natapos ang usapan nila pero ang takot sa dibdib ko ay lalong lumalim, Papa Dudut. Pagsapit ng gabi, umalis na naman si Papa para maglayag. Naiwan na naman kaming mag-iina sa loob ng madilim na kubo at gaya ng inaasahan namin eksaktong alas 11 ng gabi. Bumalik ang halimaw. Tik-tik, tik-tik. Ang tunog ay mas agresibo na ngayon. Kasunod noon ay ang mahihinang yabag ng mga paa sa labas ng bahay. Dahan-dahan, paikot-ikot sa dingding na kawayan. Parang may naghahanap ng butas para makasilip sa loob. Naramdaman ko ang malamig na kamay ni Mama na humawak sa braso ko. Pero sa pagkakataong ito ay may nagbago na kay Mama. Ang takot sa mga mata niya ay biglang napalitan ng galit ng isang ina na handang pumatay para sa kanyang mga anak. Tumayo si Mama, binuksan niya ang ilaw ng kubo. Lumapit siya sa sulok at kinuha ang dalawang bagay na tinabi niya roon. Isang matalim na samurai na pagmamay-ari ni Papa at isang tuyong buntot pagi. Ang pinakatanyag na armas laban sa mga aswang. Mama, wag. Igil ko sa kanya pero hindi niya ako pinakinggan. Binuksan ni Mama ang pinto ng kubo at matapang na lumabas sa dilim. Natatakot man ay sumunod ako sa likod niya, bit-bit si Cheska na umiiyak na rin dahil sa ingay. Sa gitna ng bakuran, tinaas ni Mama ang buntot pagi at ang samurai at sumigaw sa madilim na direksyon ng mga puno ng saging. Ano bang problema mong tik-tika? Kung gusto mo ng bata, gumawa ka ng sarili mo. Hindi yung nangunguha ka ng hindi naman sayo. Sa kabila ng tindi ng suspense, muntik na akong matawa sa isipan ko. Paano nga naman gagawa ng bata yung aswang mukhang menopause na ang asawa niya? Pero hindi natapos doon si Mama. Mas lalo niyang nilakasan ang sigaw, rinig na rinig ng buong barangay. Alam ko kung sino ka at kapag hindi mo pa ako tinigilan, ako mismo ang pupunta dyan sa tindahan ninyo bukas at sasabuyan ko kayong mag-asawa ng isang sakong asin. Matapos ang sigaw na yon, isang malakas na kaluskos ang narinig namin mula sa itaas ng puno. Kasunod ng mabilis na paglayo ng isang anino sa dilim. Katahimikan ang muling bumalot sa gabi. Nang gabing yon ay hindi na bumalik ang tik-tik, Papa Dudut. Dumaan ang ilang araw na tahimik ang gabi. Pero hindi doon natapos ang kwento ko, Papa Dudut.
Dahil tubong waray ako at may lahing palaban din, nakaisip ako ng isang mapanganib na kalokohan. Gusto kong patunayan sa sarili ko kung totoo ang sinasabi ni Ayla. Isang hapon, Papa Dudut, ay pumunta ako sa likod ng bahay at pumutol ng isang maliit na sanga ng puno na sinasabi ni Ayla, yung punong nakakapagpakati sa mga aswang. Itinago ko ito sa likod ko. Mapunta lang ako kina Ayla ha, makikipaglaro ako kay Jenjen. Paalam ko. O siya, sige, huwag kang magpapaabot ng dilim ha, sagot naman ni Mama. Pero hindi ako pumunta kina Ayla. Dire-diretso ako naglakad patungo sa malaking tindahan sa kanto. Pagdating ko doon, Papa Dudut, ang babaeng may-ari ang nakaupo sa likod ng istante. Walang ibang tao doon. Huminga ako ng malalim, pinalakas ang loob at tumakbang papalapit. Habang naglalakad ay dahan-dahan kong nilabas ang mga sanga mula sa likod ko at lihim na iwinawagayway ang mga dahon nito sa hangin. Tinapat ko sa direksyon ng babae habang nasa tapat ako ng grills ng tindahan. Pabili po ng isang Coke sa plastic, sabi ko na may malawak na pagngiti habang patuloy na winawagayway ang sanga ng bahagya. Napatitig sa akin ang babae, noong una ay kukunin na sana niya ang soft drinks. Pero biglang nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Nanlaki ang mga mata niya na parang nakakita ng lason at biglang nagsimula siyang kumamot. Sa braso, sa lieg, sa muka, pabilis ng pabilis ang kamot niya at nakita kong namumula ang balat niya na parang nabanlian ng mainit na tubig. Sinubukan niyang pigilan pero hindi niya kaya. Ang panginginig ng kamay niya habang isinasali ng Coke sa plastic ay kitang-kita ko. Inday, pilit nang umingiti ang babae pero bakas ang galit at hirap sa mukha niya. Pwede bang itapon mo yung hawak mong sanga? Baka mapano ka niyan. Doon ko napatunayan, Papa Dudut. Confirmed. Siya nga, sila ang mga aswang. Ngumiti ako ng napakalawak sa kanya. Ay okay po. Inihagis ko ang sanga sa mismong upuang kawayan sa tapat ng tindahan nila. Kinuha ko ang soft drinks at tumakbo ako palayo ng napakabilis habang naririnig ko ang mahinang pagdaing ng babae sa likod ko dahil sa tindi ng pangangati. Dumating ang ika-9 na buwan ng pagbubuntis ni Mama. Malapit na siyang manganak. Isang araw, inutusan niya akong bumili ng sabong panlaba. Sinadya akong bumalik sa tindahan na yon para mag-obserba. Ang babae pa rin ang nandoon. Habang inaabot niya ang sukli ko, bigla siyang nagtanong. Ang boses niya ay mababa at parang may gustong hulaan. Inday, totoo ba na lalaki ang anak ng mama mo? Napakunot ang noo ko. Kinabahan ako pero hindi ko ipinakita. Ha? Anong lalaki? Maski nga si mama at si papa hindi alam kung anong gender ng bata. Kasi hindi naman nagpapa-ultrasound si mama. Sa hirap namin. Napatigil ang babae. Mukhang nagulat siya sa sarili niyang tanong at biglang umiwas ng tingin. Tila nagsisisi na nadulas ang dila niya. Paano niya malalaman o itatanong ang tungkol sa kasarian ng sanggol kung hindi niya ito binabantayan o inaamoy tuwing gabi? Pagka-uwi ko, ikinuwento ko kaagad kay Mama ang mga nangyari. Natawa na lamang ako sa tindi ng nerbiyos. Grabe ma, hindi ka pa nga nakakapagpasuri sa doktor. Pero yung kapitbahay nating aswang alam na lalaki ang ipinagbubuntis ninyo. Sa susunod kung magbubuntis ka ulit sa kanila ka na lang magtanong para libre ang check-up. Baka alam din nila kung healthy ang bata. Natawa rin si Mama pero hinawakan niya ang samurai sa tabi niya. Mga buwang sila. Nahuli sila sa sarili nilang bibig. Huwag lang silang magkakamaling lumapit muli dito kapag nanganak ako dahil makikita nila ang totoong tapang ng isang waray.
Salamat naman sa Diyos. Nang sumapit ang araw ng panganganak ni Mama ay ligtas niyang nailuwal ang isang malusog na sanggol. Sa pagkakataong yun ay hindi na nagpalawod si Papa. Nanatili siya sa tabi ni Mama para magbantay. Hawak ang samurai at buntot pagi, buong magdamag. Siguro'y naramdaman ng mag-asawang aswang na handa kaming pumatay kung kinakailangan. Kaya naman tuluyan na silang lumayo at hindi na muling nagpakita ng anumang kababalaghan sa aming kubo. Naputol ang sumpa ng tiktik sa buhay namin. Matapos ang pangyayaring yon, nagpasya ang lola ko na sunduin na ako rito sa Antique at ibalik na sa Leyte. Kahit na hindi ko pa natatapos ang grade 6 noon, sumama na ako ng kusa. Alam ko kasi na sa pagpasok ko sa high school, mas magiging masakit na sa bulsa ni na Mama ang pag-aaral ko. Lalo na't may bago na naman silang sanggol na itataguyod. Mas mabuting narito ako sa Leyte kung saan ay mas komportable ang buhay at suportado ako ng mga lolo at ng mga lola ko. Ngayon nga, Papa Dudut, masaya na ako sa buhay ko rito sa Leyte bilang isang college student. Sina Mama naman ay nananatili pa rin sa Antique at namumuhay ng tahimik at payapa kasama ang mga kapatid ko. Minsan, kapag nagkakausap kami sa telepono ay pinagtatawanan na lang namin ang mga nangyari. Pero hindi pa rin nawawala ang kilabot sa tuwing maaalala ko ang gabi ng tiktik sa ilalim ng aming sahig. Sa mga nakikinig po ngayon, lalo na sa mga taga-barangay Caridad sa Antique, alam kong pamilyar sa inyo ang kwentong ito. Hindi ito gawa-gawa lamang ng aking imahinasyon para lamang magpasikat. Writer ako, oo, pero ang bawat salitang isinulat ko rito ay hango sa totoong karanasan ng buhay ko. Hindi ko man nakita ang aktwal na mukha ng tiktik na lumilipad at nagpapalit ng anyo. Sapat na ang mga senyales, ang amoy, ang huni at ang takot na pinalasap nila sa amin para masabi kong tunay silang nagdidilim sa paligid natin. Totoo ang aswang, Papa Dudut. Totoo ang mga masasamang elemento at madalas ay naninirahan lamang sila sa tabi ng mga bahay natin, nagbabalat kayong ordinaryong tao. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ang kwentong ito, naway magsilbi po itong paalala sa lahat na maging matapang sa harapan ng takot at huwag kailanman bibitawan ang panalangin sa Panginoong Diyos. Nagmamahal, Riri. Isang malaking pagsubok ang pinagdaanan mo sa napakabatang edad, Riri. Kaya hangang-hanga ako sa katapangan mo at ng iyong ina. Mula sa pagharap sa broken family at sa trauma ng pananakit ng iyong madrasto hanggang sa pakikipagtuos sa mga elemento ng dilim sa Antique. Ipinakita mo na ang pagmamahal ng isang pamilya ang pinakamalakas na kalasag sa anumang uri ng karahasan. Hindi madaling magpatawad sa isang ama na nagkulang at mag-adjust sa buhay sa probinsya. Ngunit ang naging desisyon mo na bumalik sa Leyte para mag-aral ay patunay ng iyong sapat na pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila upang hindi na maging pabigat pa. Ipagpatuloy mo ang iyong determinasyon sa pag-aaral mo sa EVSU dahil ang edukasyon ang magiging susi mo para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang iyong mga mahal sa buhay at ang iyong sarili. Ipinapaalala ng iyong karanasan na sa mundong ito ay hindi lahat ng panganib ay nakikita ng ating mga mata. At kung minsan ang mga nagbabalat kayong mabubuti sa araw ay may tinatagong kadiliman pala sa gabi, maging tao man ito o masamang espiritu. Ngunit higit sa takot na dulot ng tiktik, ang mas matinding mensahe rito ay ang walang katulad na tapang ng isang ina na handang humawak ng samurai at buntot pagi para lamang protektahan ang kanyang mga anak. Itinuturo ng iyong buhay na walang puwang ang takot kapag ang sandata mo ay matibay na pananalig sa Diyos, alertong isipan
at pagkakaisa ng pamilya. Huwag mo sanang kakalimutang dalhin ang katapangang yon dahil kung naging matatag ka laban sa aswang noong bata ka pa lamang, tiyak na kayang-kaya mong lampasan ang anumang hamon sa buhay sa ngayon. Sa darating pang mga taon bilang isang ganap na matagumpay na waray. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.